Magandang araw po sa inyo lahat. Mayong adlaw sa tanan. Ang tindi ni Saldico. Akala pa ng ibang mga tao na sa Amerika pa ngayon. Pero dito nag-U-turn nandito sa kung saan kaming bansa, dito sa Spain. Nasa Madrid daw ngayon si Saldico. Galing ho to ng Dubai. Tapos lumipad papunta dito sa Europe, dito sa Spain ang ruta. Kung malapit lang ako dito sa sa Madrid, kung saan kaya to nagstay na hotel. Alam naman mag-stay to sa mga pipitsuging hotel. Nasa magagarang hotel itong inchik na to. Kasi nagtago to eh. Totoo si nagtago to. Kasi galing sa Amerika, bati umuwi ng Pilipinas. At dito ako bilib, dito sa nagbalita nito, bilyonaryo. Kasi talaga sila ang nakauna ito nagbalita. Nanood ako kanina ng balita sa 24 oras. Pero ito nilabas. Pero ito sa bilyonaryo, nilabas nila to ni Corina Sanchez ang nagbalita nito. Ang hindi na makapag-scoop itong itong bilyonaryo. Gusto ko tong bilyonaryo na to kasi ang bilis sa mag-scoop ng mga balita. Hindi kagaya dito sa mga ibang network ba, itong ABS-CBN saka GMA7 na may pakabagal. Pero itong bilyonaryo, matindi mag-scoop. Shout out muna tayo dito kay Ma'am Luisa Lee of San Francisco, California. Pauman BJ Patiros, dyan sa may Patiros sa Pilipinas. Kay Ma'am Merlin Sagario. Kay Ma'am Evelyn Redwine. Ayos. Tindi na apelido ninyo, ma'am. Redwine, ha? Wala bang white wine? Biro lang. Kay Sir Ricardo Caberte of Helsinki, Finland. Taga-Europe pala kayo, sir, ha? Ang mga Caberte kasi, parang familiar ko masyado to kasi sa among awa sa Bohol, na daghang mga Caberte dito. Kay Baw, taga Bohol baka o sa kadapita, sir, sa Pilipinas. Ipasok ko yung video pala dito sa bilyonaryo at doon tayo sundan natin yung mga istorya sa balita na yan. Pasok ko muna, ha? Where in the world is Saldico? Matapos magpaalam para magpagamot umano sa Amerika, sa Spain daw ang bagong destinasyon ng kongresista. Handa raw si Ko na sagutin ang pagkakasangkot sa kanya sa flood control scandal. Ang tanong, uuwi naman kaya siya? Yan ang agenda report ni Mavic Trinidad ng Abante. 4 na araw na lang mula ngayon ang natitirang palugit para bumalik ng bansa si Ako Bicol Party List Representative Saldico. 10 araw ang binigay ni House Speaker Bogie D kay Congressman Ko para umuwi at sagutin ang pagkakadawit niya sa flood control scandal. Pero tila wala raw intensyong umuwi pa si Ko. Kahit ang ilang kongresista naniniwalang hindi na siya babalik dahil sa kung saan-saan na raw siya nagpapalipat-lipat ng lugar. Sa eksklusibong panayam ng Abante Radio, sinabi ni House Deputy Speaker Janet Garin na kahit si dating House Speaker Martin Romualdez, hindi raw nakumbinsing mapauwi si Ko. Kaya dahil dito, nagpasya raw si Romualdez na mag-resign bilang House Speaker. Kaya ilang beses na rin nagpaparinig si former Speaker. He was saying that maybe if he resigns, kasi nga hindi niya mapapauwi si Zaldi eh. Dahil hindi niya mapapauwi, he was saying like maybe I just need to take command responsibility kasi it happened, though it happened in the 19th Congress. Kung hindi kinaya ng kapangyarihan ni Romualdez na pauwiin si Ko, ang tanong, ano o sino ang makapagpapabalik sa kanya? Unang napaulat na nasa Amerika si Ko para sa isang medical procedure. Pero base sa flight records na eksklusibong nakalap ng politico.com.ph, 8:05 ng umaga kanina umalis ng Dubai si Ko patungong Madrid, Spain. Inaasahan ang kanyang pagdating doon ng 7:20 ng gabi, oras sa Pilipinas. Di ba? Ang tindi ng nila, no? Ang tindi nila ng mag-scoop ng balita. Kuhang-kuha nila yung mga details ng flight ni Saldico. Alam nila yung oras na pag-alis ng Dubai at alam nila pagdating dito ng Spain. Kasi Dubai at saka Spain, nasa yan, ang flight niyan nasa mga 7 hours mahigit. Ganun, no? Kulang-kulang 8 hours yan ang flight yan mula Dubai. O kahit magdaan ka pa ng Qatar, ganun pa din, halos di magkalayo ang ang oras. Mga kulang-kulang 8 hours yan. Kasi Dubai to Philippines, ang niyan is
9 hours din ang flight niyan. So, oras namin dito ngayon is alas 9:05 sa gabi. So, ibig sabihin si Saldico nakarating na dito sa Spain. Nasa Madrid na yan. Sabi ko nga kanina, hindi yan magstay sa mga pipitsuging hotel. Mayaman eh. At sino o kailan siya uuwi ng Pilipinas? Kung sabi ko nga kanina, kung malapit lang ako dito, baka masugod namin yan dito sa hotel na, "Hoy, uwi ka, isuli mo yung pera na ninakaw mo. Ang kapal ng mukha mo, nagtatago ka dito sa Spain. Tapos, yung atraso mo sa Pilipinas, iniwanan mo." Ayun ang mahirap nito sa mga mayayaman, no? Kasi, easy lang nila, magtatawid-tawid ng mga bansa. Matakin ba natin, galing ng Amerika, nag-stop over ng Dubai, nagbiyahe papuntang Spain, di man lang dumiretso rin sa papuntang dito na sa, nag-direct siya ng flight ng, wala siyang direct, papuntang Spain siguro. Kasi, bakit nagdumaan siya pa ng Dubai? So, ito si, Janet Garen, grabing makapagdepensa kay Martin Romualdez. Si Martin Romualdez, wala na. Martin Romualdez, gustong-gusto nyo mapauwi ito si Saldico? Baka ito yung susi na lahat kayo isusuka ni Saldico sa mga kanyang mga sasabihin. Kapag ito magdesisyon uwi, wag lang yun yung gipitin to. Kapag haharap sa investigasyon, tapos isusuka ka Martin Romualdez at ang sunod isusuka nito si Bongbong Marcos sa laganap na korupsyon ngayon, yari kayo sa taong bayan. Ang lakas ninyo magsabi na si Saldico ang salarin pero yun pala, ang dami nito pang isasabihin. Hindi pa natin alam kung ano mangyayari ito kapag uuwi ito ng Pilipinas eh. Kung ako sa iyo, Saldico, uwi ka na ng Pilipinas. Kanina may nabasa akong, may nag-post kanina na wag daw mangialam ang mga Pilipino community kung saan si Saldico dito sa Spain. Kasi ang atraso daw ni Saldico nasa Pilipinas. Oo, tama yun. Pero ang atraso nito ni Saldico, hindi lang sa Pilipinas mismo. Buong Pilipino ang atraso nito. Pati ako, pati yung nag-post kanina, hindi niya yun? Ba't ganun ang niya? Ang sinabi niya kanina? Hindi ba siya ninakawan itong ni Saldico? Hindi ba ninakawan nitong tao na to sa mga gobyerno ngayon sa Pilipinas? Ang lakas naman magsabi na wag kayong mag-rally o mag-wilga dyan sa hotel kung saan si Saldico. Kasi may nabanggit siya kaninang hotel eh. So, para sa akin, kapag nakita ko to sa labas, batuin ko talaga ng mabahong itlog to, si Saldico. Kasi magnanakaw to eh. Kapag mahirap nagnakaw, ay kagad-agad, pusas na to. Ito si Saldico ay nagliliwalayo pa, nag-world tour pa, nandito sa Spain ngayon. Saan pa kaya ang sunod ditong ruta nito sa Spain? Ang lali na dito. Palusot-lusot siya dito sa ibang bansa. Dito sa Spain siya, ay ang dali na. Pupunta kung saan siya dito sa European country. Ituloy natin yung balita ng bilyonaryo. Nakakuha din ng kopya ang politiko ng visit pass ni Ko mula sa Singapore Immigration at Checkpoint Authority na magpapatunay ng kanyang pagpasok sa bansa. Sa mga dokumento, inisyuhan si Ko ng Singapore ng 30 araw na visit pass noong September 16 na tatagal ng hanggang October 16. Sa travel records din ni Ko mula sa Customs, Border at Protection ng Amerika, lumalabas na nagtungo si Ko sa New York noong August 26 at umalis noong September 13. Naghain na ng reklamo sa House Committee on Ethics si Navotas Representative Toby Tiangco laban kay Ko. Nireklamo siya ng betrayal of public trust dahil sa issue ng umano'y pagsisingit niya ng pondo sa budget at ang umano'y paglabag ni Ko sa ilang House rules bilang dating chairman ng House Committee on Appropriations. Sa mensaheng inilabas ni Ko, sinabi niyang walang katotohanan ang lahat ng mga aligasyon laban sa kanya. Sasagutin daw niya ang lahat ng mga paratang sa tamang panahon at sa tamang lugar. Kailan kaya ang tamang panahon at tamang lugar nito ni Saldico? Ito, pag pipilitin talaga to nila na pauwiin. Pag ito yung sinabi ko kanina, pag isusukan niya na itong mga sinong taong involved pa dito, kasi si Saldico, alam naman natin na nautusan lang din yan. Hindi naman pwede nagagalaw si Saldico noon na wala rin ang kanyang superior. Hindi po pwede yun, nagagalaw ka lang na
ikaw lang yung committee chairman noon. Mayroon kang ano pa may amo ka pa. Sino bang amo nila noon? Si Martin Romualdez. Paano kung ituro to ni Saldico? At ang alam ko nito, ang ano ko rin ito, ang naisip ko rin ito, si Saldico, nagdadalawang isip dito uwi ng Pilipinas kasi ang kalaban niya dito, hindi lang si Martin Romualdez, si Bongbong Marcos. Kasi kapag ito, sa Bisaya pamupya ito, si Martin Romualdez ang kanyang isusuka na pangalan, di bulabog na. Si Martin Romualdez, paano kung isusukar niya ang kanyang pinsan? Lalong nagkabulabog-bulabog na. So akala ko ni Saldico nagpapagamot, gumaling na. Okay na siya o dito na naman siya magpagamot sa Europe. Hindi na gumaling siya sa Amerika, yung kanyang low blood kasi 'di ba sabi ano ang kanyang dugo 90 may something gano'n na mababa ang kanyang dugo. Kaya doon siya nagpa-check up sa Amerika. Umalis pa siya noong September 13 sa Amerika. So ibig sabihin nagstay ito ng Dubai. Noong pagsuna ni dating Pangulo, sana nga lang magiging dati. Ito si Pangulong Marcos pala, wala na siya sa Pilipinas. Nakaalis na to sa Pilipinas papuntang Amerika. At lahat ng detalye nito na dinaanan niya sa Singapore, nagstay pa siya doon ng 30 days. Binigyan siya doon ng 30 days para magstay. So, nasundan siya sa bilyonaryo. At bilib ako nito bilib nga ako nito. Itong Bilyonaryo News Channel na to kasi ang galing mag-scoop ng balita. Lahat ng mga yung mga lagi ko na i-vlog galing sa kanila kasi nagustuhan ko yung mga nila yung mga pagbabalita kasi talagang pinag-aralan talaga nila kung saan sila makakuha ng balita. Ito si Saldico, hindi nga ito nabalita kanina bukas to, ibalita na to sa ibang network na nandito na sa Europe. Ang dali talaga nila makapunta sa ibang bansa kapag marami kang pera. At eto na, nandito na siya sa Europe ngayon. Yung kanina, sinabi ko na di daw mag-rally ang mga, hindi naman yun rally. Dapat kasi to kapag nakita, sumbatan itong tao na to. Kasi, ang laki ng atraso mo sa Pilipinas, ang laki ng atraso mo sa amin, sir. Umuwi ka na lang ng Pilipinas, sagutin mo to. Kasi, ang lakas mo noon magsalita sa panahon mo kay pangalawang Pangulong BP Sara. Ang lakas mo noon. Ang mag-akusa, grabe. Pero ngayon, ikaw nang akusado, andito ka nagtatago sa Europe. Sana itong tao na to, bigyan dito ng sa Interpol. At hanggang ngayon, ba't wala pa tong kaso sa Pilipinas? Yan ang tanong ko. Na-involved na to siya sa mga sa flood control, sa mga insertion, involved na lahat-lahat ito. Ba't wala tong kaso? Wala pa to siyang warrant of arrest? Wala man tong ni isang kaso sa Pilipinas? Wala. Ni warrant of arrest? Wala. Ayusin nyo na, hoy Pilipinas. Gobyerno ng Pilipinas, huwag niyong na tatagos-tagos lang to si Saldico. Baka sa sunod nito, sana naman ito mababalitaan. Na wala na pala dito sa Spain, baka nandoon na naman to sa ibang bansa dito sa Europe. O babalik ulit to sa Amerika. Kaya nyo sa Interpol para babalikin to ng Pilipinas. Para lahat tayo dito, makikita natin kung anong sagot ito. Bulabugin ni Saldico tong gobyerno ni Bongbong Marcos. Ayaw nila tong ayaw nila to na mabulabog sila. Sige, idiin nyo si Saldico. Baniwala ba tayo? Pag idiin nyo si Saldico, damay-damay na to. O tamang panahon daw, tamang oras, kung kailan darating kaya yan. Kasi 4 days na lang daw ang kanyang binigay nitong ultimatum na araw. Tingnan natin kung makauwi itong linggo na to. Abangan!